Israel. Nasa, isang buwan na ata yung gulo, no? Patuloy natin isama sa prayer natin ang Israel. Kung meron kayong mga nababalitaan na tribulation na ro yan, end times na yan, hindi po totoo yun, ha? Wala pa po tayo sa tribulation. Kasi pag nasa tribulation, ibig sabihin na iwan tayo. Nandito tayo eh. Naiwan tayo. Tsaka hindi pa involved ang Russia, hindi pa involved ang Turkey, ang Iraq, wala pa. So, lang yan, niyayanig pa lang ng Lord ng Israel. Tanda po natin, nasa church age pa rin tayo. So, tribulation po ay para sa mga Israelita. Siguro one of these days, pag-aaralan natin yan para aware din tayo. Okay, natapos na natin yung 6 na how do we glorify God. Papasalamat tayo kay Kuya Evan tsaka kay Kuya Evan na nag-upload pa sila ng videos. Pero yung title natin doon, hindi ito, no? Ha? Parang iba yung nakita yung title doon eh. Ano mo kasing teaching, di ba? May nauna pa lang. Ito kasi yung series natin, how do we glorify the Lord. Kung maaaring yung tinuturo nyo sa cell group na yung 6, ilan lesson na kayo doon? Pangalawa na? Pangalawa na, no? So by Sunday siguro, Kuya Evan, paprint na natin yung muli pang 3. Yung 4, 5, 6 na teaching. Diba? Unang 3 lang yung pinrin? Unang 3? Dalawa lang ba? Lahat na natin, paprint na natin. Pagkatapos po nun, mga kapatid, ito na yung susunod nyo. Yung series na natin dito. So, naka-6 na tayo. Subukan natin kung matapos na natin ngayon para next week mamaya nagsasama na kayo. Next week iba na yung series natin, pero try natin. Sige, bago po tayo mag-start, tayo maraming salamat sa gabi ito, sa inyong pong presensya, sa banal na Espiritu na patuloy po na nagagabay at nangunguna po sa amin, Panginoon. Kung sa pag-aaral po ng aming salita nyo ay patuloy na kami nagpapakumbaba ngayon. Wala po kaming kakayahan para maintindihan at malaman at maituro ang mga nakasabi sa iyong salita, Panginoon. Kami po ay wala, Lord, wala kaming sinabi sa harapan mo, but ang iyong banal na Espiritu ay nasa bawat isa sa amin. And we pray, Lord, and we ask the Holy Spirit to teach us. Lord, turuan kami upang maunawaan at maintindihan namin ito sa bawat mga cell groups po na gawain mo, Lord, sa Malabon, sa Caloocan, sa Valenzuela ay maideliver din po namin ito ng maayos at maintindihan din po ng mga makakapakinig sa bawat gawain mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, pagpalain mo po ang salita. Ikaw po ang patuloy din na maluwalhati sa aming pag-aaralan namin. In Jesus' name. Okay. So, tapos na tayo doon sa 6. Natatandaan niyo pa ba kung ano yung 6? Paano natin maluluwalhati ang Diyos? So, una, siyempre, pinuna niyan, kailangan maging Kristiyano ka muna. No, you have to, tanggapin si Jesus, confess that Jesus is Lord. Pangalawa,
sa ating pagkumpisa sa ating pagkumpisa sa Panginoon, hindi lang basta Savior siya, kundi Lord siya. So yung buhay natin ay we aim our lives in obedience doon sa kanyang pagiging Diyos, sa Lordship niya. So hindi lang natin Savior si Jesus, kundi Panginoon natin. Pangatlo, ano yun? Nag-glorify natin ang Panginoon kapag inaamin natin yung ating mga kasalanan. Diba? Yung hindi yung Lord, patawarin mo ako, nagawa ko to. Kasi, Lord, patawarin mo ako, nagawa ko to. Pero, kasi at saka pero. Kasi pagka nagaganon ka, parang ginajustify mo lang yung kasalanan mo. Kaya mo nagawa. Pang-apat, nadaluwalhati natin ang Panginoon sa ating pagtitiwala sa Kanya. Pang-anim, pang-lima, nadaluwalhati ang Diyos sa ating pagpupuri. So, ang pagpupuri natin sa Panginoon, kaya natin siya pinupuri o paano natin siya purihin, ay sinasabi natin yung kanyang attributes, yung kanyang katangian. Pangalawa, sinasabi natin yung kanyang huwag niyong kutingnan. Sinasabi natin yung kanyang, una, katangian niya. Pangalawa, kanyang ginawa. Diba? Ano ba katangian ng Diyos? Banal, kapangyarihan, marami. Mahabagin, marami, diba? Kaya nga, diba, nabanggit natin last week na Old Testament, punong-puno niyan. Puno-puno ng katangian ng Diyos at puno-puno ng kung anong ginawa ng Diyos. Ano bang ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng 10 yung plague. Diba? Gumawa. Inalis niya yung Israel sa Egypto. Hinati niya yung dagat. So marami siyang ginawa. At pangatlo ay we praise God by giving Him thanks. Giving thanks. So, yung makakalimutan nyo. Kapag kayo nagpe-pray at pinupuri ng Panginoon o kahit sa worship natin, hindi na laging tandaan. You say the attributes of God, you say the words of God, and you say thank you sa Panginoon. Tapos pang-anim ay yung by being fruitful. Meron kang produkto. Nakikita yung produkto sa buhay natin. Diba? Kapag nakikita yung pagiging Kristiyano sa buhay natin, ay ang Diyos ay naluluwa natin. Okay, ngayon, pag-aaral natin ito hanggang 10. Hindi ko naman siguro kailangan kasi i-explain niya ng mahaba. So, pang-7, we glorify God by loving Him. Loving Him enough to obey Him. Ano yung sabihin niyan? Yung tayo ay susunod sa Kanya kahit na hindi labis-labis yung pagmamahal natin. Kasi di natin kayang magbigay ng perfect love sa Panginoon. Saan yan? Andiyan sa John 21. John 21. 15 to 19. So, tingnan niyo yan. Ano bang kwento niyan?
Kita niyo na? Ano sabi? Sayang mo. Nang makakain na sila, sinabi ni Jesus kay Simon Peter, kay Simon Peter, Simon, anak ni John, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? Yes, Lord. Sagot niya, alam niyo namang mahal ko kayo. Sabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang mga maliliit kong tupa. Inulit ni Jesus ang tanong niya, Simon, anak ni John, mahal mo ba ako? Yes, Lord. Sagot niya, alam niyo namang mahal ko kayo. At sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Nagtanong si Jesus sa pangatlong beses, Simon, anak ni John, mahal mo ba ako? Nasaktan si Peter kasi 3 beses na siyang tinanong kung mahal siya ni Jesus. Kaya sinabi niya, Lord, alam niyo po ang lahat at alam niyo mahal ko kayo. At sinabi sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Tandaan mo to, yung bata ka pa, binibihisan mo ang sarili mo at pumunta ka kung saan mo gusto. Pero pag matanda ka na, itataas mo ang kamay mo para bihisan ka ng ibang tao. Tapos dadalhin ka sa lugar na ayaw mong puntahan. Sinabi ito ni Jesus para ipakita kung paano mamamatay si Peter para bigyan ng karangalan ng Diyos. At sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. So ano ba yung ginawa ni Peter? So nabasa natin yung verse na yun. Maraming sa mga naintindihan natin ng araw, kaya daw 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro na 3 beses dahil 3 beses siyang pinagkanulo. Kumbaga parang quits na tayo. Parang yun, niredeem siya. Kasi 3 beses siyang pinagkanulo si Jesus, di ba? So, 3 beses din tinanong. Yun ang ating napag-aralan. Yun yung mga natutunan natin dati. Pero titingnan natin yung konteksto. So, ngayon nga, pinag-aaralan natin ano yung context. Ang tanong daw, bakit sinabi ni Jesus yun? Hindi ko na kasi napalimutan kung dapat i-screenshot ko tapos i-send ko dapat dun sa GC natin. Kasi pag tinignan nyo ito sa yung original Greek nito, ang tanong ni Jesus, pag tinignan nyo doon, Peter, do you love me? Yung love na tanong ng Panginoon, yung love na salitang love, ano yung pinaka-highest form ng love? Alam nyo? Ha? Agape. Yun ang translation doon. Peter, do you love me? Agape. So yun yung pinaka-highest form na love. Eh, sagot ni Peter, ito nga, binasa ko, di ba? Sagot niya, yes, Lord. You know that I love you. Sabi rin niya, mahal kita. Alam mong mahal kita. Pero yung mahal na yun, mga kapatid, pag tinignan niyo yan sa Greek, ang sinasabi doon, phileo. Ano ibig sabihin ng phileo? Philia love. Ano yun? Brotherly or relational. Diba? Sa kapatid mo, sa asawa mo, sa anak mo, kaibigan mo. Phileo. So, ang tanong ni Jesus dyan, kung itatranslate natin sa panahon ngayon, Peter, so, do you super duper love me? Super duper love me? Kasi highest form ng love. Sagot ni Peter, yes Lord! You know that, alam mo naman na like kita.
Gusto. Alam mo naman gusto kita. Iba yung mahal sa gusto, di ba? Iba yun. O, pangatlong tanong. Tinanong ulit ni Lord, Peter, do you super duper love me? Sabi ni Peter, yes Lord, you know that I like you a lot. Gusto kita. Ngayon, pangatlong tanong, ito na, pag tinignan nyo yung sa Bible din, sa Greek, ang tanong na ni Jesus sa pangatlo, Peter, do you like me? Pileo na. Tapos si Peter nalungkot na, di ba? Dahil ang sabi dito nga, 3 beses na siya tinanong. Actually, hindi siya doon nalungkot sa 3 beses. Kasi ang tanong sa kanya na una, super duper ba pagmamahal mo sa akin? Ano sagot ni Peter? Lord, gusto kita. Alam mo, gusto kita. Bakit yun ang sagot niya? Hindi niya nasabi na, Lord, opo, mahal na mahal kita. Kasi si Peter, maraming beses na nag-fail. Marami siyang beses na sumablay, di ba? Kung isang una, kinatuwa niya si Jesus. Sumablay na siya ron. Pangalawa, nung sinasabi niya na, Lord, yung sinabi ni Jesus na akit na ako sa Ama, babalik na ako, ano sabi ni Peter, Lord, hindi. Mamamatay ako para sa hindi pa kaya ganyan, mamamatay ako para sa iyo. Ano sabi na Panginoon? Get behind me, Satan. Diba? Get behind me. Huwag ka lagi sa blind si Peter. Kaya siya, hindi niya masabi na Lord, mahal kita. Kaya Lord, alam mo ang gusto kita. Yun yung pinakamisahe nun. Ngayon, pag sinabi kasi ni Peter na, Peter, do you love me? Yes, Lord. Mahal kita. Baka ang sagot ni Jesus sa kanya, uy, di nga. Baka yun ang sabihin. Kaya sinabi niya, para makalusot siya, yes, Lord, gusto kita. Kaya lang, yung panghuli nga, tinanong niya, do you super duper like me? Kaya sagot ni Peter, nalungkot na siya. Hindi pala ako makakalusot kay Lord. Alam niya yung puso ko. Kaya ano na yung sinabi niya? Lord, you know all things. Alam mo lahat. Alam mo namang gusto kita. Pero hindi pa rin mahal yung sinabi niya. Alam mo namang gusto kita. Kaya, di ba, sinabi na ni Lord kung paano mamamatay si Peter sa paglilingkod sa kanya. Kaya ang huling sinabi niya doon sa binasa natin, di ba? Sumunod ka sa akin. Sabi doon sa huling verse. Kaya, kumbaga, anong pinapakita nito sa atin? Sa pagsunod natin sa Panginoon, mayroong requirement. Ano yun? Meron tayong hindi perfect love, kahit hindi gano'ng kataas yung pag-ibig natin, kahit filial love lang, ay pwede niya tayong gamitin. Hindi yung, kasi walang makakaabot sa atin doon, perfect love na ibibigay natin sa Lord, hindi natin kaya. So, ang requirement ng Panginoon sa atin, meron na tayo sa kanyang konti, kahit konting pagmamahal. Gagamitin niya tayo. Doon siya magsisimula. Kasi habang ginagamit niya tayo, habang nagde-devotion tayo, habang nakikilala natin ng Diyos, mas lalo natin siyang mamahalin. So yun po yung ibig sabihin ng verse na yan. Hindi yung 3 beses siyang pinagkanulo, so kailangan bawiin ni Lord yun. Kaya 3 beses din siya tatanungin. So hindi po yung ibig sabihin. Ibig sabihin nito, tines ng Panginoon si Pedro kung mahal talaga ni Pedro siya. Pero kahit na hindi sabihin ni Pedro na mahal kita, gusto kita, Lord, ano na yun, sapat na sa Panginoon yun para gamitin si Pedro. Kaya pagtingin nyo sa Acts, di ba, sino una nag-preach
ng isang matinding preaching, si Pedro. Sino una nakapagpagaling? Acts chapter 3, si Pedro. Sino yung unang humarap sa mga Sanhedrin, sa mga Pariseo, na sinabi niya sa Acts chapter 4, there is no other name given to heaven, which is the Lord Jesus Christ. Si Pedro din. Siya rin na nagsabi ng mas susundin pa namin ng Diyos kaysa sundin namin ng tao. So, tapos gumawa siya ng dalawang epistle na sinabi niya doon na mamamatay ako pero nagawa ko yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Kaya, kumbaga, sa kanyang pagsunod, o sa ating pagsunod, kahit na, yun sa kanya, mahirap yun eh. Kasi katumbas ng buhay niya, di ba? Mamamatay siya. Sinabi na sa kanya ni Lord, mamamatay siya. Pero, after yung verse na yun, tumalikod si Lord, tumayo, at sinabi na, sumunod ka sa akin. So si Peter, tumayo, sumunod. Kaya lang, hindi siya makatiis. Lumingon siya katulad ng asawa ni Lot. Alam niyo ba yun? Nung Sodom and Gomorrah, di ba, nung lumingon yung asawa ni Lot, naging asin siya. Pero hindi naman naging asin si Pedro. Kaya nung lumingon siya, nakita niya sino? Sino nakita niya nung lumingon siya? Nakita niya yung isa pang disipulo. Si Juan. Sa verse 20, pababa. Basahin niyo yun. Sabi niya, Lord, ako mamamatay sa pagsunod sa iyo. Paano naman to? Diba? Ano sabi ni Jesus sa kanya? Huwag mo nang pakialaman yan. Ano sa iyo kung buhay siya sa pangalawang pagdating ko? Diba? Huwag mo siyang intindihin, sumunod ka sa akin. So, yun yung sinabi ni Jesus. Kaya kumbaga sa atin, ano sinasabi nito sa atin na may pagkakataon na talagang mahirap sumunod. Diba? Mahirap sumunod. Mahirap sumunod sa mga pinagagawa ng Panginoon. Lalo na kapag tayo ay naglilingkod. Mahirap sumunod sa martis na naman. Magba-Bible study na naman yung mga member ko. Pagka nagsasalita ako, walang interaction. O kung ikaw naman yung umaatin, naku, martis na naman. Ano naman kayang patama ni brother ganito sa ituturo niya? Mahirap sumunod. Diba? Yun nga, hindi tayo mamamatay. Pero si Peter, alam niyo mamamatay siya, pero sumunod pa rin siya. So, ang kailangan lang ng Diyos sa atin ay kahit konting pag-ibig. Doon siya magsisimula sa atin. Na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, na may pag-ibig. May pag-ibig susunod na may pag-ibig. Kasi iba yung susunod ka na napipilitan ka lang. Parang katulad ng isang kwento na sabi ng tatay. Doon sa niya, upo ka. Ayaw umupo. Upo ka. Ayaw. Upo nga, kundi papaluin kita. Umupo. Pero nasa isip ng bata, makaupo ako, pero nakatayo ako sa isip ko. Hindi pagsunod yun. Di ba? Nakaupo ako, pero nasa isip ko nakatayo ako. Parang, ano ba naman itong ulam natin? Sardinas? Hindi, isipin mo na lang fried chicken yan o Jollibee. Parang ganon. So, pagsunod ba yun? Hindi eh. Di ba? Ang tawag dyan sa ganyan daw, di ba pinag-aralan natin yung action saka attitude fruit? Pag puro action ka lang, wala ka namang attitude, para kang pariseo. Legalism o legalismo lang yung ginagawa mo. Pero kung yung action mo ay ganun din yung attitude mo,
yun yung fruit ng Holy Spirit. So, ganyan din yan. Kapag tayo sumunod na may pag-ibig, tayo tunay na sumusunod sa Diyos. Pero kung susunod ka na, kailangan ko mag-Bible study kasi tatanungin ako ni Brother, ni Kuya Jay, kung nag-Bible study kami. Parang kanina, nandun kami, si Kuya Jay, tinanong siya si Kuya, nag-Bible study kayo hapon. Oo. Ganon. Kumbaga, out of parang obligasyon. Kaya tayo umaaten, kaya tayo pumupunta. Out of obligation lang. Hindi yung love. Ang nais ng Diyos, kung pupunta tayo sa isang gawain na may pag-ibig, sumusunod tayo na may pag-ibig, naluluwalhati ang Diyos. Okay? Okay, pang-awalo, nag-glorify natin ang Panginoon by prayer o sa pamamagitan ng panalangin. Ito, hindi ko na siguro kailangan pahabain, dahil madalas kong yan ang sineshare ko pagdating sa prayer ano yan? John 15. John 40, 13, 14. Ano sabi ko? Whatever you ask in my name, this I will do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Sabi doon, ano mang hilingin nyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. At kung hihiling kayo ng anumang sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. So, minsan kasi ang ginagawa natin sa itong verse na to, lalo na yung verse 14, yan, 13 and 14, nagiging parang mantra lang. Alam niyo ba yung mantra? Yung parang tatak lang. Or nagiging parang formula. Pagka hindi ka nag-pray ng tinapos mo yung prayer mo in Jesus' name, Amen, parang hindi sasagutin ni Lord. Pag nag-pray ka lang na tapos Amen, walang in Jesus' name, hindi ma-receive ni Lord dyan. Walang Jesus' name. Baka hanggang bubong lang yan. So, hindi po ganon. Kasi nangyayari sa atin, pag walang in Jesus' name, kailangan meron ganon. Pag wala, parang feeling natin, hindi napakinggan ng Diyos. Invalid. Oo, invalid. Yung prayer. Pero hindi po ganon. Ang tanong dyan, bakit ba sinasagot ng Diyos yung panalangin natin? So, sinasagot ng Diyos yung panalangin natin, hindi alang-alang sa atin, kundi alang-alang sa Kanya. Kasi, nakasalalay dyan siya. Di ba? Kaya, ang sabi dyan para makita natin yung pagkilos ng Diyos. Kaya niya sinasagot yung panalangin natin, hindi para alang-alang sa atin, kundi alang-alang sa Kanya, na ipakita niya yung Kanyang kapangyarihan sa atin. Kaya niya sinasagot yung ating panalangin. Kaya pag nananalangin tayo ay niluwalhati natin ang Diyos. Kasi, binibigyan natin ang pagkakataon ng Diyos na kumilos sa buhay natin. Kung tutusin, pwede namang
sagutin ng Diyos yung pangangailangan mo kahit hindi ka mag-pray eh. Di ba? Kaya niyang sagutin yan. Diyos siya eh, kahit ano kaya niyang gawin eh. Kaya niyang sagutin ng Lord. Kaya lang, hindi mo makikita kung paano siya kumilos. May gets nyo? Naiintindihan nyo? Pwede sagutin ng Lord yung prayer mo, o pwedeng sagutin ng Lord yung pangailangan mo, o yung gusto mo, kahit hindi ka magdasal. Kaya lang, hindi mo makikita yung pagkilos ng Diyos. Ito hindi ko alam ha, pero bigyan ko kaya halimbawa. Ito, madalas ko rin sinasabi. Yung kay Jomar, yung wala pa silang internet, pwede talaga ako, Lord. Alam kong hindi mo papayagan na habang buhay wala silang internet. Kasi yung pinag-aaralan namin, masalita mo, mahalaga. Kalooban mo na matutuloy sila, malaman nila yun. So hindi ko alam kung nagpe-pray sila noon na magkaroon sila ng internet. Pero bigla silang nagkaroon, di ba? So ako, kung pinuwi ito sa akin na nagpakabit na sila ng internet, talagang praise the Lord. Natuwa ako dahil sinagot ng Panginoon yung panalangin ko. So, hindi man sa akin o pansarili yung panalangin ko, pero sa ibang tao, pero nakita ko yung pagkilos ng Diyos. Ano ba ba? May tumayo dito. Pag linggo, may mag-share. Yung kapitbahay namin si Lito Lapid. Pinagpe-pray ko. Ilang buwan na. Pero request ko na makakilala siya sa Panginoon. Pero isang araw, nung napunta siya sa bahay, kausap kami, nasharean ko ulit, tumanggap siya sa Panginoon. Kaya kasama na natin ngayon dito, si Brother Lito Lapid. Kaya marami pong salamat sa mga nag-pray sa kanya. Meron kayong mga maririnig kung magpapalakpakan, may maririnig kayo ng praise the Lord, di ba? Sino-sino yung mga tao na yun? Yung pumalakpak. At saka yung mga ibang-ibang nagsabi na, uy, praise the Lord, hallelujah. Sila yung mga nanalangin. Kasama ng tao yun. Merong iba na makikita ka sa congregation na sinabi yun, ganyan lang. Ganyan. Sino yung mga tao na yun? Yung mga hindi nag-pray doon sa tao. Kumbaga, hindi sila involved. Diba? Pag ikaw kasi involved ka, makikita mo kung paano kumilos ang Diyos. Pag hindi ka involved, wala lang. Diba? Parang, ulo ka lang. Ganun ba? Ganun lang. Ganun ba? So, ito lapit. Diba? Wala lang. Ganun, dead ba ka lang? Pagka ganun, diba? So, sa akin, sa life ko, marami kong nakita niyan. Explain ko nga, di ba? Pinishiner ko rin yung kay Nestor, tsaka kay Arnel. Na, yun, di sila magtatagal doon, babalik dito, o bumalik. Kaya maraming kahapon lang. Yes, ito mga kapatid, para ma-encourage kayo na ang Diyos talagang kumitilo siya. Kahapon tinanggal na yung Granada sa akin. Yung drink ko, tinanggal na. Kasi nagpagamit ako ng anesthesia. So, nandun ako sa outpatient na operating room, na OPD na operating. Siyempre, may babayaran dun. Sabi ko kay Ate Sinya last week, pakunti lang babayaran dyan kasi outpatient na naman ako eh. So, wala kami dalang pera. Ang dala lang namin yung pambayad namin sa dialyzer kasi magpapalit na ako eh. Wala kami pera. Pero kahapon,
Tsaka nung Sunday, ng gabi, sabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa operating, kasi alam ko walang bayad eh, Lord, wala ka, hindi mo, kung kalooban mo, hindi ka nang babayad, wala ka nang babayaran. O di gano'n na, nandun ako sa OR, kasi ate Sita na nasa billing, nakita niyo doon, nasa 8,000 yung babayaran. Wala nga kami ng pera, 8,000. Tapos, siyempre, nagbabayad pa kami sa dialyzer. Yung 8,000 na yung bawas na yung PhilHealth at yung PWD. Pero wala pa rin kami. Kulang pa rin, mag-negative kami dahil wala lang kami ng pera. Tapos, nung tapos na, nasa recovery na ako, nakalabas na ako. Nakita ko yung surgeon, yung doktor ko. Sabi sa akin, wala kayong binayaran, zero. Dahil sabi ko sa doktor, praise the Lord, zero. Tapos nakakausap si Ate Sinan yun, sabi niya, ginawan daw nila ng paraan na kung pwede mapababa, yung babayaran, o wala. O dalawa yun, pwede mapababa, o wala. So, favor ng Lord, wala. Diba, no? Kaya makikita nyo natin, mga kapatid, na ang Diyos talaga, kumikilos. Basta't kalooban niya. So, ano ibig sabihin ng in Jesus' name? Hindi siya formula. Ang ibig sabihin nun, pagka magpe-pray kayo, di ba? Madalas ko sinasabi na, pag may pray kayo, sasabihin niyo, Lord, alam ko, nakalooban mo to. Ito po para mag-glorify ka. Amen. O in Jesus' name, basta yung kalooban ng Panginoon, di ba? Hindi nga pwede nung, Lord, hindi ko na matiis tong asawa ko eh. Gusto ko nang palitan. Ito pong aking dalangin, alam ko, kalooban mo to. Kalooban ba ng Panginoon ng palitan yung asawa mo? O, mali na. Di ba? Lord, meron akong tong anak ko, yung anak ko. Yung anak ko, 4. Yung 3 mabubuti. Pero itong isang anak ko, kanino bang anak to, Lord? Alam ko, kalooban mo na palitan ko yung anak ko. Diba? Pwede ba yun? So kapag ganun yung ating sinasabi, yung prayer natin nalilimit sa kung ano talaga yung kalooban ng Diyos. Tanda natin, iba yung gusto natin sa kailangan natin. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo. Hindi, alam din ng Diyos yung gusto mo. Pero kung minsan, mas pinipili ng Diyos na ibigay yung kailangan mo kaysa sa gusto mo. Lord, 10 taon na itong sasakyan ko. Gusto ko na ng bago, Lord. Alam ko, kalooban na nabigyan ako ng bago. Diba? Tama ba yun? Lord, 3 na yung sasakyan ko. Kalooban mo na bigyan pa ako ng isa kasi may practice siya akin eh. Na maging 4 yung sasakyan ko. Diba? So pag gano'n yung prayer natin, na ang ending natin, Lord, alam mo yung kalooban mo, na nalilimit yung prayer natin. Halimbawa naman, Panginoon, na itong kapatid na nasa ospital, ay na-ospital siya. Dalangin ko po na gamitin nyo itong pagkakataon na to para makilala ka niya, para makita niya, malaman ang kaligtasan. Sapagkat alam ko na kalooban mo na marinig niya ang mensahe ng kaligtasan at maligtas siya. Yun, yung mga ganong prayer, di ba? Ano yun? Consistent yun. So, yun lang po yung naantay ng Diyos sa atin. Na kapag tayo nagpe-pray, yung prayer natin na alam natin na ito yung kalooban ng Diyos. Diba? May kay Kulites, kanina. Lord, lipat ako rin ng bahay. Maraming mga
tao doon. Maraming opportunity para yung salita mo ay maipakalat doon. Pumayag yung presidente na magkaroon ng Bible study. Alam tulad, nakalooban mo na malipat kami doon at magkaroon ng gawain. Diba? Ito po ang aming dalangin sa Panginoon. Alam natin, kasi opportunity po yun na kalooban ng Panginoon na magkaroon na marinig ng mga tao doon ang kanyang mensahe. So yun yung prayer na kailangan natin gawin lang. Consistent tayo. Alam natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Okay? O pang-siyam, nag-glorify natin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-proclaim o paghayag ng kanyang salita. Actually, itong number 9 tsaka number 10 halos ano yan eh. Halos magkapareho. Sulat nyo na lang yung mga verse, tapos pag pinag-aralan nyo, huwag nyo basahin. So yan, by proclaiming His Word, binabahagi natin ang salita ng Diyos. At the same time, dinadala natin ang mga tao kay Kristo. Diba? By proclaiming His Word at by bringing others to Christ. So kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, dinidikla natin, sinishare natin, at tayo ay nagdadala sa kingdom ng God, siya ay nag-glorify. So, yun na kailangan pahabain yun. Dali naman intindihin, di ba? Na siya ay nag-glorify dun sa mga pag-share natin. Ano sabi doon? Ito ay sapagkat ang lahat ng mga bagay alang-alang sa inyo upang ang biyaya na sumagana sa marami ay magparami ng pasasalamat para sa kaluwalhatian ng Diyos. So para dumami ang mga nagluluwalhati o nag-glorify sa Panginoon ay kailangan natin ibahagi at ipoklaim at magdala ng mga kaluluwa kay Kristo sa Diyos. Kasi nga diba sabi, pagka nakapag-accept ka ng isa lang, ano nangyayari sa langit? Nagpupuri kahit isa. Kaya diba sa cell group natin ay umari every month, kahit isa lang. Diba? Sabi nga ni prayer nga kanina, hindi tayo after sa quantity na magpaplano tayo. Kailangan itong buwan 10. Kaya lang walang quality. Diba? So kahit na konti, importante, may quality. Ano yun? Yung maiintindihan. Yung mga tinuturo sa Bible study. So, yun ang yun yung gagawin natin. Kapag kayo yung ginagawa natin, ang Diyos ay naluluwalhati. Diba? So, yan yung yung apat. 8:43 na. So, next week,
doon sa huli. Yung huli tatlo. Yun ang pag-aaralan natin. Yun ang pagtatapos ng series natin. Yung huling tatlo. Ano yan eh? We glorify God by having moral purity. Ano ibig sabihin mo? Yung moralidad. Meron kang moral purity. Pangalawa yung pang-ilang o 12, we glorify God by our unity. Pagkakaisa natin. Yung panghuli, we glorify God by using o paggamit natin sa ating mga spiritual gifts. So next week na yun. Okay? Sige. Tayo ay naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo itong 4? So ilan na yan, no? Maganda yan mga kapatid, makabisa nyo. Mula 1 to 13. Tapos ano rin yan, checklist natin yan kung ito ba ay alin dyan yung mga nagagawa natin, alin dyan yung mga kailangan natin gawin, alin dyan yung mga kailangan natin i-improve sa ating spiritual life. Sige, tayo po yung manalangin.